Tagharing makulay dito sa silangan, ganda mo'y gusto kong makamtan. Kailan ka masasalat o makapitan? Pangarap ko ika'y aking mahagkan. Paraiso dito sa aking kapaligiran, berde at luntian, magandang masdan. Pagbukat liwayway sa silangan, kanluran ang paglubog naman ng araw. Mula pagsilang, ikaw ang aking karamay. Ikaw rin ang kalaro sa maghapon tumaan. Hindi ako bumitiw sa hamon ng buhay. Magandang gabi po mga kaibigan. Isang maulang gabi. Kakaiba po yung vlog ko ngayon dahil wala ako sa garden. Gusto ko lang pong i-update dun sa mga ginagawa ko. Yun nga, maulang gabi po. Kahapon naggawa ako nung sa taniman. Ano po, nagtrabaho sa taniman kasi holiday kahapon. Kinultivate ko, naglagay ako ng ammonium. Yung unang garden dito sa harap ng bahay, linagyan ko siya ng ammonium ng umaga. At yung pangalawang garden dito sa likod ng bahay, linagyan ko siya, nag-apply ako ng ammonium nung hapon. Sa maampalad, umulan ng malakas. Sana tumalab yung gamot kasi hindi naman gaano kadami yung naging tubig nung paligid. Kasi nga, ang ginawa ko doon sa hukay, hindi siya naitapon. Siguro kung merong naitapon na tubig, konti lang. Kasi may hukay nga doon sa puno at doon lang namirmi yung tubig. At sana, sa sobrang lakas na hindi ko nakikita yung itsura ng taniman, sana ganun pa rin talaga. Doon lang din natunaw yung yung abono, yung ammonium. Tapos shoutout ko lang po muna yung mga kaibigan natin na nagko-comment. First time ko po mag-shoutout ng mga nag-comment kasi hindi ko nagagawa mag-shoutout. Ito po, yung kaunanahan na nag-comment sa akin dati ay si Jowin Cristobal. Shoutout po. Si Sweetheart Lani. Ricardo Biong. Arnel Ficadiso. Baysag TV. Jojo Mix Vlog. Ada Amot. Ray. Lee Ian Vlog. Joven Hernandez. Mega shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga pagko-comment nyo dito sa aking vlog. At may isa din lang po akong sasagutin. Si Sir Ray. Maraming salamat po doon sa comment nyo. Kasi binigyan nyo ako ng paalaala tungkol dun sa aking variety ng ubas. At ganun din po doon sa tema nung pagtatanim ko sa sa akin pong paliwanag na ibinigay sa inyo. Ulitin ko lang din po, maraming salamat po. Napakalaking pagpapasalamat po dahil tama naman po yung sinabi nyo doon sa comment nyo at napakaganda po. Tulad po nung aking variety. Meron po akong dalawang variety. Ito po yung Catawba at saka yung Red Cardinal. Tapos meron po akong isang puno dito na sana magtuloy-tuloy yung
mapaganda ng puno at mabuhay ng maayos. Actually, ito naman ay may makukuha pa ako dito, yung green variety po. Ano po, napakahirap lang po talagang buhay ng green variety yon kasi yung kapatid ko po nagpunta po sa farm, organic farming po kasi yung ano namin dito. Ako lang po, lumihis ako sa pag-organic kasi nakita ko na mas pagkagantong maliliit pa yung ubas, kailangan ng alternatibo na synthetic. Kaya sa ngayon po, synthetic po ako. Meron po siyang farm dito na puntahan, yung kapatid ko, na nakapagbigay sa kanya 10 puno na 10 cuttings po, 10 cuttings na green variety. Ang nabuhay lang po niya 1 puno. Na ngayon po ay merong bulaklak. Dahil doon sa pag-cuttings ko, nakaka-cuttings ako ng 5 puno. Ngayon po tumutubo na yung isa at yung pong hindi po nagtuloy, hindi po tumubo. Nakita ko nga na iba siya doon sa ibang variety katulad po ng katawba. Yung katawba po, bigay lang din po yun. Diyan po nagsimula talaga yung aking pagtatanim ng ubas. Kasi hindi ko akalain na dito sa lugar namin, mabubuhay pala yung ubas at bubunga yung ubas. Tulad po ng sabi ni Sir Ray, yung katawba po, kung maaari daw po, palitan ko ng variety kasi nga maasim yung katawba. Actually, napabunga ko na po yung katawbang yan. At tunay po, may asim po yung katawba, pero may mga nabasa rin naman ako sa comment sa ibang vlog na pinanood ko na kahit pa paano, mapapatamis din daw yung katawba. Siguro hindi gasing tamis nung tunay na matatamis na variety. Pero I try my best kung kakayanin ko na mabago yung lasa, na alis yung asim. Total naman po, sa totoo lang, ang katawba po, nag-research ako, ang katawba po ay isa pong wine grapes. Ginagawa po siyang wine. Napakaganda pong wine kapag yung variety maasim. Actually po, ang purpose ko po dyan sa katawba, gawin pong suka. Grapes vinegar. At actually, may papakita po ako sa inyo na ginawa akong sample. Kaya po may vlog ako ng apple mango vinegar. At yung apple mango vinegar po, ito na po. Papakita ko po sa inyo. Mga kaibigan, ito na po yung apple mango vinegar. Natanggal ko na po yung ito po kasi 2 apple mango po siya. Yung isa po gayat na ang ginamit ko pong asukal yung pula. Dito naman po, ang ginamit kong asukal, yung light lang po. Dito po pulang-pula, dito light lang. Ito po ay ginamitan ko po ito ng shredder. Food processor po. Sinred po natin siya. Mas pino po. At ito naman po ay ginayat-gayat ko. Una po ito na 1 linggo. Nung nakaraang araw po, tinanggal ko na yung kanyang laman, yung mga laman-laman. Ngayon po, bukas po siguro o sa Sunday, tatanggalin ko naman po itong laman na ito. Magiging ganito na lang po siya. At ito po ay nakuha na namin. Maasim po. Pero hindi pa rin po tapos yung kanyang fermentation. Nakaganito pa po. Hindi pa po siya nakataklob. Kasi pag po nakataklob yan, may tendency pa po siyang pumutok. Kasi patuloy pa po yung pagpe-ferment nito. Pero sobrang asim na po. Ito po, hindi ko pa nasubukan. Pero yung amoy po nito, sobrang asim na rin. Yan. Kaya po ganito pa yung nakalagay sa ibabaw. Nag-try po ako nito at pinag-aaralan ko yung tamang proseso ng paggagawa ng vinegar. Kasi nga po, ang production po do sa katawba, kung di talaga siya makukuha yung tamis dahil sa totoo lang po ay maasim po talaga. Maasim po talaga. Pero iba po yung texture niya. Yun nga po, iba po yung texture niya. May something na masarap, tapos may iba siyang lasa. Pero kung naman siya, yung hinog na hinog, hindi siya gano'ng kaasim.
Kung akong papipiliin, may bango po kasi siya eh. May aroma. May aroma. Mas gusto ko po yung lasa. Ako po kasi isang mahilig sa sa ubas. Kahit mahal yung ubas, binibili ko pang merienda. Mahilig po ako sa ubas. At ngayon po, natutuwa ako dahil nakapag-produce ako ng ganitong klaseng halaman. At yun nga po, nag-try naman po ako na na magtanim ng ibang variety. Ito na nga po yung Red Cardinal. Red Cardinal lang po ang nakita ko na medyo matamis, na medyo murang bilhin. Dahil hindi pa po ako eksperto sa pagtatanim, natatakot din po akong sumugal na bumili ng mamahaling mga variety, tapos hindi ko sigurado kung kakayanin ko talagang pabungahin na maayos. Ito po ay isang uri ng pagtatry at ang kagandahan po na ibablog ko. Ngayon po, habang nagbablog po ako, yung may mga katulad ko na may hilig magtanim at napili nilang magtanim ng ubas at nanonood sa vlog na to, masasaksihan niya po yung pagtatry ko ng pagtatanim. Pamula sa umpisa hanggang sa kung bubunga man ito o kung hindi ito bubunga, mapapanood nyo po. Malalaman nyo na hindi ko naman pinababayaanan yung proseso ng paghahalaman. Kitang-kita nyo naman po. Kahit may trabaho ako, binibigyan ko ng oras. At kahit kulang ako sa kagamitan at pondo, ginagawan ko ng paraan. Yun po, yung variety po ng Red Cardinal, 2 beses po akong bumili. Unang beses kong bumili, nakapagpabuhay po ako. Kaya natuwa po ako. Sabi ko, madaling mabuhay ang Red Cardinal. At agad-agad po, umorder ulit ako doon sa online kung saan ako unang kumuha. Sa kasamaang palad po, parang na-stranded yung island provinces po kasi kami. Na-stranded po ang tracking siguro ng pagdadala dito sa province namin kasi nagkaroon po ng bagyo, nawalan po ng biyahe ng barko. Nung dumating po sa akin, nung buksan ko yung plastic, dahil nga po kulang ako sa kaalaman pa, may sibol na po, may tubo na po. Ang mahirap po doon kasi naka-plastic po, yung tubo po, naluto na yung tubo, yung dahon, naluto na po. Pero nag-message ako doon sa hugasan ko lang daw, tapos itanim. Pero wala, hindi talaga siya nabuhay. Yun, hindi na ako umulit bumili. Meron akong taniman na ihanda, kaya pinadami ko na lang na itanim yung aking katawba. Ngayon po, yung katawba, hindi po siya masasaya kung bakit ko po itinanim. Kasi kung maasim man siya, kung bunga ko man siya at lumabas na maasim pa rin siya, suka po ang gagawin natin. Mabebenta ko pa rin po siya. Hindi po malulugi yung oras at yung gastos ko. Gagawin po natin siyang suka at the same time po, yung pumpuno na din po, na laman ko din po sa pagre-research, ang puno po ng katawba ay matatag po. Matibay po kumpara sa ibang mga variety. Ngayon po, yung puno po ng katawba, kapag nakita ko na talagang maganda ang ubas dito sa probinsya namin, meron akong pagbebentahan, ibabading ko po. Ibabading po. Ang lower part po, ang ugat po niya, ang puno po na papuntang ugat, katawba, at ang puno po na paakyat sa triles ay variety na kung saan yung magagandang klaseng variety, yung medyo mahal na variety, mag-invest po tayo doon. Sir Ray, maraming salamat po. Yun nga lang po, may balak na rin po ako kung bakit po yun. Sayang po kasi yung time kung magtanim ako ng ilang puno ng grapes na nabuhay kung medyo matamis na, katulad ng Red Cardinal. Hindi ko pa naman masasabing matamis na matamis kasi
hindi ako pamilyar. Hindi ako pamilyar at wala pa rin talaga akong alam, kundi nagre-research lang din ako. At doon naman po sa trellis, doon sa sabi ni Sir na bago mag-cutting, bago magputol, bago magpasanga, kailangan nasa ibabaw na ng palabagan. Tama po. Sa pagre-research ko po, ganun po ang tamang proseso dito sa Pilipinas sa atin. May lalabagan at doon po magpapasanga para po doon sa arms na magbibigay ng protein arm. Tama po. Doon sa una ko pong napagtaniman, ilinipat ko po, ganun po yung proseso dapat. Open area po siya, may magandang araw, halos hindi nawawala ng araw. Ganun po sana. Pero nung problema naman doon, kailangan ko pa siyang tambakan. Kaya tinanggal ko doon. Inalis ko po doon sa Ray. Inalis ko po doon yung aking halaman. Ilinipat ko po sa unahan ng bahay. Ang problema ko po sa unahan ng bahay, yung katabi ko pong lote na hindi akin, may mga puno po. Ngayon po, nagkakaaraw. Kaso, limited lang po yung araw. Kaya po, ang ginawa ko po, nag-research po ako kung paano ba ang pwedeng gawin kapag limited yung araw. Nakita ko po sa ibang bansa at ilang mga taniman dito sa Pilipinas, yung vertical na tinatawag, yung patayo po. Wala po siyang balag sa ibabaw. Ang tendency po, ang kagandahan po noon, kung limited yung araw mo, nakakapasok po sa lahat ng tanim mo yung araw. Dahil kung lalagyan ko po siya ng balag, pag po nagkaroon siya ng ng ubas na sa ibabaw, yung nasa gitna po at saka nasa ibang dulo, hindi na po makakatanggap ng sikat ng araw. Kaya po, ang ginawa ko, patayo po siya. Ngayon po, yung unang hilera po ng wire niya, 3 wire po siya, pataakyat. Unang hilera po, yung sinasabi kong alternate po ang aking tanim. Ang unang hilera po, yung unang line po, aabot po doon ko po pasasangahin. Para yung kanyang, apat pala pong wire, paakyat. Yung kanyang magiging fruit cane po, pataas po siya, yung magiging pataas po siya, doon po siya magkakaroon ng bunga hanggang sa second lane ng sunod na linya ng wire. At yun naman pong akin tatlo nga atang wire po yun. Tatlo, hindi ko kabisado kung 3 o 4. 3. At yun naman pong aking sunod na linya, alternate po ang mga puno. Sunod pong puno, aakit naman po siya sa 2 wire. At doon po magsasanga siya at ang bunga po niya pamula sa 2 hanggang sa 3 wire. Yun po yung hindi para po hindi magpangabot yung mga puno namin. Yun po yung proseso ng paggagawa ko. Kaya po ganun po yung ginawa ko. Kaya po nagpasanga na ako doon kasi hanggang doon lang po talaga yung dapat na gawin ko. Kasi hindi ko po siya pwedeng gawing papaabutin doon sa 3rd line para may balag at doon siya kakayap, doon siya gagapang at para doon siya magkaroon ng fruiting arm, doon siya bubunga at yung bunga niya nakalawit. Hindi po palawit yung bunga ko. Ang bunga po nun sa akin para sa ibang bansang mga farm, malalaking farm na nakatayo po. Nakalawit po sa pababa. Wala pong di ba yung sa mga farm po sa ibang bansa, yung paglilinis nila, di ba, mga heavy equipment, mga traktoran, naglilinis, at saka pumuputi, nakakadaan po sa mga pagitan. Ibig sabihin po, wala po siyang trellis sa ibabaw. Ganun din lang po din yung ginawa ko. Ang dahilan po, maliit naman to aking garden. Ang dahilan ko po, para po makapasok yung araw. Kasi limited po talaga. Hindi naman po pwedeng putulin ko yung yung puno ng kapitbahay. Yun po yung pero talagang napakaganda po. Noong sinasabi ni Sir Ray, talagang yun po talaga yung dapat na proseso. At yun po sana yung gagawin ko doon sa una kong pinagtaniman.
Pero kung maganda po, kung maganda po yung maging production ng ubas ng ginagawa ko, 'di ba bumili na po ako ng isang truck ng lupa para gamitin dito sa mga talagang nangailangan pa rin ako ng lupa, yung garden soil. Ganun din po yung bibilhin ko ulit na ilang pong truck ang itatambak ko naman do sa mababang area na nagkakatubig para at least tumaas yung maging bed na mataas doon sa para magkaroon ng kanal sa mga gilid, hindi siya tatamaan ng agos ng tubig kapag umuulan. Yun po. Maraming salamat po. Sana wag po kayong manawa na mag-comment nung nakikita nyo at ang inyong karunungan. Nang sa ganun po, ako po ay talagang maliit pa ang karunungan sa pagtatanim ng ubas. At kung kayo po naman ay mas intindi at nakakaalam sa ubas production, humihingi po ako ng konting idea pa. Pero yun nga po, para sa lahat po, sinagot ko din po yung kay Sir Ray kasi nga po, tama po yung sinasabi niya. Binigay ko lang po din yung idea ko kung bakit ganito yung farm na ginawa ko. Dahil po sa pangangailangan. Kailangan po ng tuloy-tuloy na sikat ng araw para sa ating halaman. Kaya po ganun yung aking production na ginagawa at yung akin naman pong mga halaman kung bakit mas marami yung katawba kasi nanghihinayang po ako doon sa taniman saka doon sa oras ng pag-aalaga ko ay meron naman pong maitatanim na katawba, itinanim ko na rin po. At para hindi po malugi sa panahon at saka sa gastos po, gagawin ko pong suka katulad po nito. Ayan. Sinampol ko po. Ngayon po, nagagamit. Ito nga po, hindi po tapos yung ginagamit ko na. Kasi masarap pala yung suka ng mangga. Ibang klaseng mangga to. Ito po yung apple mango. Nanlalaglag lang po yung apple mango. Inunahan ko na po yung mga insekto, yung mga nanunurok. Kinuha ko na yung apple mango, ginawa kong suka kaysa sa manlaglag. Ito, nakadalwa po akong ganito. Bali, bukod po doon sa mga kinuha kong at kinain ng dinala ko sa opisina, pinamigay ko, magigisuka ko po ito. Ito ay 10 liters po ata itong lalagyan. Ay dalawa po ito, natigkalahati ito pag 10 liters po suka. Sa sinampol ko, masasampol ko. Yung pong ibang mga mangga ng laglag, sinama ko po sa shredder ko, ginawa ko pong pataba doon sa aking ubasan. Yan, magandang gabi po. Kakaiba po talaga itong aking vlog ngayon. Pero about sa ubasan pa rin po. Kahit po nandito tayo sa loob ng bahay. Parang may bagyo pa rin ngayon. Parang Ising daw ata yung pangalan ng bagyo. Kaya sana tumalab yung Ang mangyayari nito, uulitin ko titignan ko muna po yung reaction ng ubas. Kung may improvement, pag po nakita ko na parang walang improvement, ibig sabihin po, hindi halos tumalab yung aking ammonium. Meron pa naman akong ammonium. Kapag nawala na yung masamang panahon, uulitan ko na lang ulit ng ganun po talaga ang naghahalaman kahit po sa palayan. Minsan po, naglagay ka ng abono, biglang nagaganto din. Umawas yung sa pilapil, tapon yung abono, ulit-ulit. Actually, ito naman, 1 kilo lang. Ito po, 30 puno. 1 kilo po ang i-apply kong abono, yung ammonium. Paano po mga kaibigan? Update ko din po ito sa suka na ginawa ko doon sa vlog ko na nagsusuka ako. Ito na po, ang susunod pong pagsusuka natin, baka yung
Ito pala, susunod na suka nito, kailangan makapag second batch ako ng suka sa trial. Yung ano naman po, yung kamyas, yung kalamyas, kamyas o kalamyas, second batch ko po siya sa trial para sa pagsusuka. Para kapag namunga na yung aking ubas, at kung hindi talaga siya gumandang yung tamis, hindi ko talaga siya mapatamis dahil natikman ko po siya hindi sabay-sabay yung hinog. Pero yung violet na niya, yung ano na niya, pulang-pula, hindi naman po siya kaasiman. May kaunting asim pero hinahanap ng dila mo yun eh. Yun na rin yung masarap siya eh. Para sa akin masarap. Siguro doon ko din na yun na mas masarap siya kung gagawin suka kasi meron siyang aroma na lasa. Sana wag nyong kalimutan po na mag-like, mag-subscribe po dito sa akin channel. At nang sa ganun po, lumaki din po itong channel ko at mas marami makapanood. At nang sa ganun po, yung mga try and error na ginagawa ko sa ubas plantation, sa pag-start po ng hanap buhay na to, sana may ma-share din po ako doon sa mga nag-uumpisa pa na mas huli kaysa sa akin. Yun lang po. Bye-bye po at God bless you po. Ingat po tayo lagi.